Buong detalye sa pagwawala ni Rowena Guanzon sa Makati Mall dahil sa isang Chinese national. Gumagawa ng ingay ngayon ang isang video matapos nitong mag-viral over the weekend dahil sa pangyayaring hindi inaasahan ng mga namamasyal sa isang kilalang mall sa Makati City. Pinag-uusapan ngayon sa internet at iba't ibang social media platforms ang nakuha ng video ng pagwawala ng abogado at ex-Commission on Audit at COMELEC Commissioner Rowena Guanzon dahil sa pagsita sa kanya ng isang Chinese national. Nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng Chinese national na ito at ni Attorney Guanzon na napagsabihan dahil sa pag-ubo ng malakas at walang suot na mask. Nagkwento at naglabas ng kanyang sama ng loob si Attorney Guanzon sa social media tungkol sa nangyari sa kanya. Inamin niya na na-high blood siya sa naging sagutan nila kung kaya kinailangan ng mga medic na alalayan si Attorney Guanzon dahil sa health condition niya. Sinabihan daw kasi siya ng Chinese national na ito na umalis ng mall dahil baka ito nakakahawa dahil sa pag-ubo niya na dulot ng makating lalamunan. Sumagot naman siya at sinabi sa lalaking Chinese na wala itong karapatan na utusan siyang umalis sa isang public space. Dagdag pa nito, sinabi niya rito na kung may sakit siya o natatakot magkasakit, hindi siya dapat nasa mall at kung wala ba itong pera pambili ng face mask. Humingi rin naman daw siya kaagad ng tawad, ngunit tumanggi ang Chinese national na tanggapin ito at sa halip daw ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Nag-init ang ulo niya sa nakitang inasal ng lalaki. Galit na ikinuwento ni Attorney Guanzon na akala ng lalaki ay amo siya kung makautos. Dagdag pa niya, "Mata pobreng hindi naman mayaman. Sinigawan ko, you don't even wear a Rolex or a Gucci. Mata pobre." Pangalan niya Chong. Sa kabila nito, ang asawa ng kanyang nakaaway ay humingi na rin daw ng paumanhin sa inasal ng mister. Pero hindi ang lalaking nakasagutan niya mismo. Sa halip ay pinandilatan pa raw siya nito. Agaw eksena nga ang insidente dahil maraming tao ang nagpunta sa nasabing mall para mamasyal at mag-relax. Pero nakapanood pa ang mga ito ng libre dahil sa iskandalong ito. Makikita nga sa video na nailabas ng isang netizen na nagtitinginan ang mga taong naglalakad. Ang iba ay hinayaan lang ang mga nag-aaway, pero ang iba ay huminto at nakinood pa sa kanila. Sa kanyang pagpapaliwanag sa mga followers, sinabi niyang hindi siya iimik hanggat makita niya ang kawalan ng katarungan sa isang sitwasyon. Kaya naman ang nangyari sa kanya na isang malinaw na halimbawa ng pambabastos ay hindi niya maaaring palampasin. Naramdaman talaga niya kasi noong araw na yon ang sobrang pagpapahiya sa kanya ng Chinese national. Hindi naman pwedeng palampasin yon kapag inaalipusta ka na. Hindi naman ako nagagalit kung hindi sukdulan ang injustice. Ipinagtatanggol ko nga ang ibang tao kapag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya? Napahiya talaga ako dun sa ginawa ng taong yun. At dahil sa nangyari, nag-file siya ng reklamo sa Makati Central Police Station at nag-file ng kaso sa lalaking nambastos sa kanya. Unjust vexation at grave oral defamation ang mga kasong isinampan niya sa taong namahiya sa kanya sa mall. Doon din niya nalaman na hindi taga Makati ang mag-asawang Chinese dahil sa mga ID na kanilang ipinakita. Nabanggit kasi ni Attorney Guanzon na pamilyar siya sa maraming residente at regular sa nasabing mall. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed a case for unjust vexation and grave oral defamation last night. Obviously, hindi siya taga doon. Later, we found out na hindi talaga sila taga doon. Pero may isang nakakagulat naman na ibinalita si Attorney Guanzon dahil noong babasahan na raw ang Chinese national ng Miranda rights, bigla raw itong tumakas at ang abogado nito mismo ang gumawa ng paraan. Ani attorney, "Mga attorney, gagawin nyo ba yun? Itakas ang kliyente nyo? Hindi ba that is against our code of conduct as lawyers?" Isang post ng paghingi naman ng paumanhin ang nabasa sa kanyang social media. Dito rin siya nagpaliwanag na kahit na anong maliit na kamalian ang makita niya, siya ay kikilos para mabigyan ito ng hustisya. Aniya, "Kung may ihihingi po ako ng paumanhin, siguro sa mga staff ng mall sa security, sa abala sa nangyari, pati na ang mga nagsha-shopping lang sa mall.
Maraming incident na pong ganyan na beast mode talaga tayo. Karamihan po dyan, dinaan natin sa korte at panalo tayo. At never po tayo yuyurak sa pagkatao ng maliliit. Hirap kasi sa atin. Nakikita na natin na may mali pero mas pipiliin nating manahimik. Kaya nagmamalabis ang mga yan. Non-confrontational tayo dahil laging ayaw ng gulo. Ang kaso, nauulit lang ng nauulit kasi di natin tinatama. Nakita mo na may korupsyon sa ahensya nyo, pero di ka makapagsalita dahil natatakot ka na balikan ka. O ayaw mo ng gulo kaya magbubulag-bulagan ka na lang. Kahit kitang-kita ng dalawang mata mong ginagawa nilang anomalya. Ganito na po ako. Walang pipiliin na lugar kapag may nakita akong di tama. Sasabog at sasabog po talaga. Iginiit naman niya sa isa pang post na walang kinalaman ang nationality ng lalaking nakabangga niya. Kaya naman nakiusap siya sa mga followers niya na huwag idamay ang pagiging Chinese nito. Huwag po nating idamay ang lahi ng lalaki. Wala pong kinalaman yun sa nangyari. Samantala may ilang balita naman ang lumalabas tungkol sa tunay na nangyari sa sigawan at sagutan sa Makati Mall. Ayon sa isang witness, ang mag-asawang Chinese ay kalmadong sinabihan ang abogado matapos itong marinig na umubo. Pero laking gulat na lang nila nang magalit at magsisisigaw na raw si Attorney Guanzon. May mga bumatikos naman sa naging asal ng abogado sa mall na sinabing dapat ay naging kalmado lang ito sa pagsita sa lalaki. Marami man ang hindi nagustuhan ang inasal ng abogado sa mall. Ipinagtanggol naman siya ni Senator Robin Padilla. Sa post nito sa social media, sinabi niyang ginawa lang nito ang tama at naaayon sa karapatan ng bawat Pilipino. Aniya, ipinagtanggol nga ni Attorney Guanzon ang karapatan ng bawat Pilipino. Walang sino man na dayuhan ang maaaring magpalabas sa kahit na sinong Pilipino, sa kahit saang lugar sa sarili niyang bansa, may ubo man o wala. Pasalamat nga ang dayuhan na yan at hindi siya kinuyog sa kayabangan niya na sitahin ang isang senior citizen. Pambihira din ang mga troll kapag may kakulay ninyo ang may mga pahayag laban sa pagmamalabis ng mga Chino sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Halos gawan nyo ng kanta sa papuri. Ito ngayon nagmalabis ang isang Chino sa isang Filipino citizen sa loob na mismo ng teritoryo na ng Pilipinas. Ang ibashing nyo yung Filipino senior citizen dahil lumaban. My goodness na talaga tayong mga Pilipino. Nakilala si Attorney Rowena Guanzon bilang isang aktivista na nagsilbi bilang Commissioner ng Commission on Elections mula 2015 hanggang 2022 sa ilalim ni Pangulong Benigno Aquino III at Pangulong Rodrigo Duterte. Naging Audit Commissioner din siya bago manungkulan sa COMELEC noong February 2015. Ang mga posisyong kanyang hinawakan ay parehong ibinigay sa kanya ni Pinoy noong maupo ito bilang Pangulo ng Bansa. Nagsilbi rin siya bilang alkalde ng Cadiz Negros Occidental noong 1986 hanggang 1992 at naging Chief of Staff ng yumaong Senador Miriam Defensor Santiago. Kilala rin siya bilang kritiko ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Taong 2024 nang maglabasan ang mga usapin tungkol sa pagkampi ni Attorney Guanzon sa mga Duterte. Pero sinabi niya sa isang panayam noong July 19, 2025 kasama si Jojo Alejar na very proud kakamping siya at hindi die-hard Duterte supporter. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating kwento ngayon? Type your thoughts in the comment section below.